Okay, thank you na po. Tayo po tayo at dito po tayo sa ating pag-aaralan. Pamagat po, I tell the world that I a Christian. Alala ko po nung ako po ay young people, paborito ko po itong awitin na to. Sa mga napapakinggan ko, ang pamagat na to, I tell the world that I'm a Christian. Kailangan sabihin po natin na tayo po yung mga Kristiyano. We must tell the world that we are a Christian. Ano po yung amin? Dito po tayo sa book of Romans chapter 1 verse 16. Tatlong talata po yung ating bubuksan sa Romans chapter 1 verse number 16. Acts chapter 1 verse 8. Lagyan nyo na lang po ng palatandaan. Romans 1:16. Tapos sunod po niyan ay Acts 1:8. At ang pinakauli ay Matthew 5 verse 14 to 16. Matthew 5 verse 14 to 16. So magkakonect na po yan, no? Matthew 5 verse 14 to 16. So doon muna tayo sa Romans 1:16. Bago tayo pumunta sa Acts 1:8, saka sa Matthew 5 verse 14 to 16. Okay? So dito po tayo sa sa Romans 1:16. Dito po tayo sa Romans chapter 1 verse number 16. Diyan na po kayo? So basahin po natin sa Romans chapter 1 verse 16. Ready? Begin. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Dito tayo sa Acts chapter 1 verse 8. Okay, Acts chapter 1 verse 8. Ready, begin. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Okay, and the last, Matthew chapter 5 verse 14 down to verse number 16. Matthew chapter 5 verse 14 down to verse number 16. Nandiyan na po kayo? Amen. Verse 14. Ready? Begin. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under the bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos, ang mga banal na nasa langit. Salamat po, Panginoon. Kami po'y naging anak nyo, naging Kristiyano. Kailangan po namin ipahayag na kami po ay Kristiyano, Panginoon, na inyong niligtas. We must tell to the world that we are a Christian, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Hindi lamang po kami naligtas sapagkat kung kami po ay naligtas na wala kaming ginagawa, useless lang po ang aming nga pong pananatili dito. Pero salamat, kami po ay nananatili dito dahil may purpose ka. May plano ka sa aming buhay. Kaya hindi po magiging useless ang aming buhay. Meron pong magiging useful po kami. We hope and pray, Panginoon, gamitin niyo po ang bawat isa po sa amin na we must tell the world that we are a Christian.
Kailangan po namin sambitin sa mga tao, sa maraming tao na nasa paligid namin, kung saan kami naroon, kung saan kami, kung saan kami paroroon, Panginoon, ay may payag namin Ikaw, Panginoon, sa kanilang buhay upang sila ay makakilala sa iyo. Matanggap nila yung kaligtasan mula sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sa iyo lamang po matatagpuan yung kaligtasan na wala na po iba, Panginoon. Sabi po ng awit, sabi po ng Bible, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Sa Acts chapter 4 verse 12. Thank you, Lord, na mapag-aralan po namin mapamagat na ito. I'll tell the world that I'm a Christian. Lord, we thank you sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Take your seat, mga kapatid. Salamat po. Kung ating mababasa, mga kapatid, kung ating nabasa, meron pong sinabi si Apostol Paul, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Sa ating binasang text, no? Sa ibang mga version, mga kapatid, katulad ng RSV, yung word na Christ, inalis po. No? Kaya sinabi dito sa King James natin, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Pero sa RSV, inalis po yung Christ. Yung pangalan ni Kristo, inalis. No? There is no Christ found in the RSV of the National Council of Christian Churches. No? Naturingan po man silang Christian, sabi po, National Council of Christian Churches. Pero inalis po nila sa RSV yung word na Christ. Pero salamat dito sa King James Bible natin, no? Na itinataas ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi inaalis. Yung pangalan ni Jesus ay nananatili sa King James Bible. Kaya napakabuti na ang Panginoon sa buhay natin, binigyan tayo ng perfect na Bible. Walang iba, ang King James lamang. Wala nang ibang perfect na Bible, kundi ang King James lamang, mga kapatid, sapagkat dito, tinataas ang pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, hindi inaalis. No? Kaya inyong mapapansin sa ibang mga version, inaalis po ang Christ. Pero salamat sa King James Bible version, hindi po inalis. Kaya sinabi na Apostol Paul, I am sabi ko po, I am not ashamed of the gospel of Christ. Or, bakit? Ito yung kapangyarihan, no? Para ang tao ay makakilala sa Diyos. Ito yung kapangyarihan para ang tao ay makilala nila kung sino yung tagapagligtas na magbibigay sa kanila ng kaligtasan. No? Kaya makita po natin, mapapansin po natin dyan, na tayo, mga kapatid, meron tayong Christ. Kasi kung wala tayong Christ, paano tayo nagkaroon ng kaligtasan? Dito inalis no? Sa RSP. So malaking bagay na hindi dapat alisin yung Christ. Sa ibang mga version, inalis. Nakakalungkot po, no? Yan po ang nangyayari. Sa iba pong mga version ay wala. Okay, pero salamat sa atin, meron. Pansinin niyo po yung sinabi sa Romans chapter 1 verse 6 na ating text. Balik tayo doon. Kung inyong mapapansin, no? Kukuha tayo ng konting doktrina dito. Sa Romans chapter 1 verse 16, no, hindi 16. Sabi diyan, for I am not ashamed of the gospel of Christ, no? For it is the power of God. Ito yung kapangyarihan ng Diyos. Saan? Sa ikaliligtas ng sangkatauhan. To everyone that believeth. So ito po yung nangyari sa atin. Nung tayo nagtiwala sa Panginoon, nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil ito'y may kapangyarihan ang salita ng Diyos. May kapangyarihan ang King James Bible. Kaya sabi dito, it is the power of God. Ano pa sinabi? That believeth. No? Saan? To the Jew first and also to the Greeks. Papansin po natin, mga kapatid, dito, binanggit dito, to the Jew first and also to the Greeks. Kung inyo papapansin, hindi naman sinabi dito na kailangan mauna pag ikaw ay naging Kristiyano na, kailangan unahin mo muna punta ng mga Hudyo.
o bago ang mga Greek o mga Grego na katulad natin, Gentiles. Amen po. Hindi naman sa ganon, no? Hindi sinasabi na ganon. Ang sinasabi po dito ay pinapakita lang po. Kasi hindi naman tayo makakarating sa Israel eh. No? So makikita po natin na hindi naman tayo makakarating doon sa Israel. So paano tayo makakapag-akin ng kaluluwa ng mga Israelita? Nandito tayo sa Pinas. At hindi naman lahat ng mga Kristiyano na Pinoy ay makarating sa ibang bansa para kakain yung mga Hudyo. Pero sinabi dito, mga kapatid, no? Kasi ang iniisip nila, to the Jew first. To the Jew first, kailangan ikaw na nakakilala sa Panginoon, unahin mo muna ang mga Hudyo na sila po ay sira. So, hindi ganon. Ang sinasabi dito, mga kapatid, kaya sinabi to the Jew first and also to the Greeks, kung inyong mapapansin, yun ang ginawa ni Apostol Paul. Si Apostol Paul kasi, may lahi po siya, Hudyo. No? May lahi rin po siyang Gentiles. So makita po natin, dual ang kanya. Kaya, pinuna niya ang kanya nga po mga taga-Hudyo. Amen po. Eh, nireject siya ng mga Hudyo. Hindi nila inabsorb, no? Yung turo ni Apostol Paul. Kaya nireject nila, pumunta ngayon ang Apostol Paul, si Apostol Paul sa mga Gentiles. Amen po. Nakagaya po natin. No? Kaya naabot tayo ng gospel ni Paul. Di ba? Nagkaroon siya ng missionary journey, 4. Nakarating siya sa iba't ibang mga lugar. At naabot po ang Europe, naabot ang ibang mga minor Asia, no? Marami pong naabot po siya. At tayo, yung mga naabot niya, no? Katulad ng Europe, pumunta sa Amerika, ang Amerika pumunta sa ating bansa. Amen po. Kaya ganun ang naging history po ng evangelization, no? No? Mula Israel patong Europe, Europe to America, America to Philippines. Amen po. Kaya tayo naabot ng salita ng Diyos. Dahil si Paul ang ginamit sa Europe. Amen At po. yung mga nakakilala sa Europe, yung mga saint, yung mga Kristiyano sa Europe, pumunta ng Amerika. At marami nakakilala doon, no? Katulad ni William Tyndale. At siya po ay ginamit ang Panginoon, no? Naging street warrior din si William Tyndale. So makita po natin, ako siya po ay nangaral, marami nakakilala sa Amerika, at yung mga Amerika na tinatawag na pilgrim, pumunta dito sa ating bansa. Sila yung tinatawag na manlalakbay. Nakarating po sila dito sa ating lugar, sa Pilipinas. Okay? Di ba? Napag-aralan na po natin yan sa ating Sunday school. So, madaling salita mga kapatid, no? Pinapakita dito yung passage na to na kahit po hindi according sa pagkakasunod. No? Hindi po yun ang tinutukoy dito. Na to the Jew first. Kasi may narinig lang tayo na first. Dapat unahin na ang mga Hudyo, mga kilala sa Panginoon. Hindi po yun. Ang inaano po dito, na kung saan, ay pinapakita dito yung kaya sinabi po dyan, no, this is not command to the local church to take the gospel to Jew before you take it to the Gentiles. Sabi po ng Dr. Peter Akman, it is a statement as to the order of the gospel after Pentecost. Kaya sinabi niyo, it went to the Jew first in Acts chapter 2 verse 7, no? See Acts chapter 3 verse 26, and then the Gentiles from Acts chapter 8 verse 28. Yun ang ginawa ni Paul. No? Inuna mo niya yung mga Hudyo, kaya sinabi niya dyan, to the Jew first. Pero hindi ibig sabihin, gagayahin na rin natin si Paul. Hindi po ganon. No? Kasi nga, hindi naman tayo lahat makakarating sa Israel para sila akain sa Panginoon. Amen po. May gagamitin ng Diyos doon sa kanila na sila ay makakilala sa Panginoon. No? Amen po. Ang sa atin, panalangin na lang natin sa
mga Israelita na makakilala rin sila. Amen po. At merong gagamitin doon, no, na mag-evangelize missionary sa Israel. Katulad niya, may mga Pilipino po doon na pinapadala po ang mga Baptist, no? I think yung isa po na kamag-anak ni, I think, ni Pastor Leo ng Kamwa, nakarating po doon. Nabalitaan ko lang na hinto. Ewan ko kung natuloy ulit. Hoping and pray, kasi sila po ay pinadala sa Israel ng Baptist na sumusuporta sa mga missionary sa iba't ibang bansa. No? Sa Bethany. So, pray po natin, no? Meron pong gamitin din sa Israel na mga Pinoy na sila po ay magamit po katulad po ni Paul na ginamit po sa mga Hudyo. No? Mga kalahi po niya. Pero kung ang Pinoy, hindi naman nila kalayang mga Hudyo. Pero ginamit ng Diyos ang mga Pinoy. No? Para i-share yung gospel doon sa mga Israelita. So be it. No? Privilege yun. Pagkakataon yun. So makita po natin, so hindi po yan, sinabi po ni Paul, no, na sinabi dito to the Jew first and also to the Greeks. Na hindi naman ibig sabihin, yun na yung magiging gagawin din natin. Statement lang po yan, no? To the order of the gospel after Pentecost. Yung statement na yan. No? Na order lang o mga statement na pagkakasunod-sunod. Pero hindi ibig sabihin, yun na yung gagawin natin. So yan po, it is a statement as to the order of the gospel. Pero kung tayo po, sinabi dyan, verse number 17, tignan niyo po. For therein is the righteousness of God. Now, tignan niyo po yung righteousness of God. Revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Pasinin niyo po yung word na dyan. Revealed from faith to faith. So, ibig sabihin, yung righteousness ng Diyos, dyan sa verse 17, no? Sabi po dyan, no? From faith to faith. Alam niyo po yung from faith to faith. Ang sinasabi ni Paul dyan, Paul offers the gospel to the Jew first. Yan yung in his ministry until they rejected it, no? So, ibig sabihin, inuna po ni Paul doon sa pangangaral niya ng gospel, no, from faith to faith, kasi siya po ay sa biyaya, ayon sa pananampalataya, for by grace are ye saved through faith. So, yung dala-dala ni Paul na gospel, no, sa mga Hudyo, first, yung from faith, no, sa Jew first, at sumunod from faith to faith, from faith to faith. Sumunod sa mga Gentiles naman, faith pa rin. So, isa lang po ang dala-dala niya, gospel of the grace of God. Yun yung tinatawag na gospel din sa tinatawag na 1 Corinthians 15, verse 1 to 4. Death, burial, and resurrection. So, yun yung turo ni Apostol Paul. Na tinuro niya sa mga Hudyo, yun yung tinatawag from faith to faith. At sa mga Gentiles. Amen po. No? From faith, ito yung mga Israelita, tinuruan niya na yung pananampalataya ay maliligtas ang tao sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. At tinuro niya rin sa mga Gentiles kasi nireject naman ng mga Hudyo, ayaw nilang tanggapin, pumunta ngayon siya sa mga Gentiles. Kaya sinabi ko, faith pa rin ang turo niya. From faith sa mga Hudyo to faith sa mga Gentiles. From faith to faith. Malinaw po? Amen po. Kaya tayo po'y nabot. Kaya yun ang sinasabi ni Apostol Paul dito sa verse 17. From faith, no, sa mga Hudyo, to faith sa mga Gentiles. Amen po. Kaya nga, sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, no? For by grace are ye saved through faith. Amen po. No? For by grace are ye saved through faith. So yung faith nandun. No? From faith sa mga Hudyo to faith sa mga Gentiles. Amen po. No? Yung faith, meron din dito sa mga Hudyo at meron din sa mga Gentiles na katulad po natin. Amen po. Kaya yun ang sinasabi ni Apostol Paul dyan pagdating sa doktrina, no? Faith, from faith to faith. No? Yun po sinabi niya sa verse number 17. The just shall live by faith. Kaya nga po, Amen po.
ang mga matuwid, sabi po dito, ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya nagkaroon po ng righteousness of God. No? So makikita po natin yan. So doon po tayo mga kapatid sa verse. So, pansinin naman natin, talon tayo sa Acts chapter 1, verse 8. No? Natapos natin yung Romans chapter 1, verse number 16. Sa Acts chapter 1, verse number 8, ano po ang sabi dito sa Acts chapter 1, verse 8? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Kung inyo mapapansin mga kapatid, sabi dito, no? Sa verse number 8 na to, no? Binibigyan pa emphasize dito yung mga, pansinin niyo po yung word dyan, Jerusalem. No? Meaning yan, yan yung mga Orthodox religious Jew. No? Tinutukoy dito, no? The Apostle Paul, tinutukoy dito ni Luke. Makita po natin sa Acts chapter 1 verse 8. Sabi dito, and when he had spoken this, sabi dito, verse number 8, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. So tayo po yung totoong mga saksi. Ang totoong mga saksi, mga kapatid, yung mga nagsasabing, I tell the world that I'm a Christian. Tayo po yun. Amen po. Kaya yun po yung naging pamagat natin. Yun din po ang aking kinantang pamagat. I tell the world that I'm a Christian. Tayo po yung totoong mga witness. Tayo yung totoong mga saksi. Dahil tayo mga kapatid, ang ginagawa natin, nag-aakay tayo, nag-share tayo ng gospel sa mga tao. Bawat Kristiyano ay tatawagin po siya witness. No? Witness po siya, saksi po siya. Ikaw at ako ay saksi kung paano tayo nakakilala at binago ng Panginoon ang ating buhay. Tayo po yung tinatawag na saksi. No? Yung nagsasalitang silang saksi, hindi talaga yung totoo sila. Ang totoong saksi talaga, ikaw na tumanggap sa Panginoon at alam mo pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Yun ang witness. Kaya sinabi dito, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. No? Kaya tayo po ay meron po Holy Spirit, Holy Ghost, yung banal na Espiritu na nandito sa ating buhay. Sabi, we are sealed by the Holy Spirit of promise. Ephesians chapter 1 verse 13. So, pansinin niyo po yung Jerusalem. Yan po yung mga tinatawag na religious Orthodox Jews. No? Sila po yung talagang pinaka mataas na uri ng mga Hudyo. No? Sila po yun. At makikita po natin may sinabi diyan, Judea. No, Hudyo din po sila. Jews, natawag sila Jews. So ito yung isa pagkakaiba nila, Orthodox religious Jews, yung Jerusalem, yung Jews naman, yung Judea naman, Jews yan. Merong half-breed na Jews. Ito yung Samaria. Yung mga taga Samaria, meron silang half-breed, merong lahing Hudyo, merong lahing Samaria. Half-breed. No? Yan po yun. Then, ano yung sinabi diyan? And unto the uttermost part of the earth. Ano po yun? Mga Gentiles. Tayo. So, pagka tayo nagbahagi, no, kasama po yung mga Gentiles. Amen po. Halimbawa, nagbahagi ka sa iba-ibang mga kalahi. Ruba. Mga kalahi natin. At meron din sa ibang lahi, mga foreigner. Sa Hapon, sa Koreano, sa Amerikano, sila yung mga Gentiles. Kaya tinawag din siya, unto the uttermost part of the earth. Sila po yung tinatawag na Gentiles. Tayo ay Gentiles. No? Maliban sa mga Hudyo, tawag sa atin Gentiles. Kaya tinawag po dito sa bandang uli, no? And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem. Ito yung mga Orthodox religious Jews. Judea, ito yung mga Jews. At tapos yung Samaria, ito yung tinatawag na half-breed, no? Na Hudyo. Tapos yung panghuli,
unto the uttermost part of the earth. Yan yung mga Gentiles na katulad po natin. Okay? Yan po yung mga katulad po natin Gentiles. Kaya makikita po natin, kailangan po nagsishare din po tayo sa ating mga kapwa, mga Gentiles. No? Kahit mga Hudyo rin po sila. Okay? So, ibig sabihin dito, kumbaga sa pamilya, unahin mo naman, no? Pag ikaw ay nakakilala, unahin mo, pamilya. Opo. Pangalawa, no? Yung mga kamag-anak. Pangatlo, yung mga kaibigan, kakilala. Mga kasama sa trabaho, kasama sa eskwelahan, no? Kasama sa negosyo. At yung panguli, yung mga nasa ibang lugar, probinsya, ibang bansa, no? At sa iba't ibang lugar. Yun ang ibig sabihin nun. No? Ang Israel kasi ang pinakauna sa kanila, yun yung mga Orthodox religious Jews. Okay? Sumunod yung mga Jews na tinatawag Judea. Okay? So yun po yung mga loved ones nila, mga cousin, mga kamag-anak. Yun po yun. Kumbaga sa natin, kamag-anak natin malapit. No? So, makikita po natin ganun yung tapos yung malayo na sa atin, yun yung ating mga kakilala, no? Mga kapitbahay, mga nakakasalamuhan natin sa iba't ibang mga pinupuntahan natin, no? At then yung mga malalayo, unto the uttermost part of the earth, yun naman po yung mga nasa probinsya, ibang bansa. Okay? So yan po ang ibig sabihin niya mga kapatid. Doon naman tayo sa Matthew, no? Binibigyan ko lamang po kayo ng konting doctrine. Matthew chapter 5 verse 14. No? Sa ating binasa. Ano po sabi ng Matthew chapter 5 verse 14 hanggang verse number 16? Ano po sabi ng Bible? Sabi dito, ye are the light, no? Ye are the light of the world. So makita po natin tayo po ang ilaw ng sanglibutan. A city that is set on a hill cannot be hid. No? So, tayo dapat ang makitaan. Tayong ilaw. No? Kikita natin, yan yung application ni Paul sa Philippians chapter 2 verse 15. No? Punta tayo sa Philippians chapter 2 verse 15. Philippians chapter 2 verse 15. Ano sabi ni Paul dito sa Philippians chapter 2 verse 15? Philippians chapter 2 verse 15, ang sabi po niya, that ye may be blameless and harmless, the sons of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as light in the world. Tignan niyo po, yung sinabi dito, among whom ye shine as light in the world. Tayo po ay maging, sabi yan, lumiwanag ang ating liwanag. No? Sa mga tao. Yung meron tayo na nakakilala sa Panginoon, mga kapatid, maging liwanag itong ating liwanag sa mga tao. Kaya sabi po ng Bible, no? Ye shine as light in the world. Kailangan makita yung liwanag sa buhay natin. Hello? Amen. Right. Kung ano po ang buhay, kung ikaw ay Kristiyano, makita sa buhay mo ang liwanag. Amen. Kung tayo ay Kristiyano, makita ang liwanag sa ating buhay. Hindi yung patay sindi. No? Yung tinatawag na parang may punti na. Hindi dapat ganun ang liwanag natin. Di ba pag ang ilaw ay pundito, pangit tignan, sakit sa mata, hindi dapat tayo ganun. O yung malapit na mapundi, di ba? Ang pangit tignan. O kurap-kurap.
So, hindi dapat po doon. Sabi dito, sa verse number 15, ye shine as lights in the world. No? Yung liwanag meron tayo, kailangan magningning yon, no? Lumiwanag yon sa mga tao. Yung word niya na tinutukoy dyan, human being. Amen po. Connected din po yan doon sa John 3:16. No? So sinabi doon, for God so loved the world. Yung word doon, human being. Yung word dito, human being. No? He shine. No? Sabi diyan, shine your light to the world. Makita po natin, no? Lumiwanag. Yung liwanag na meron tayo, lumiwanag sa mga tao. Amen. Okay? So makita po natin, balik tayo sa Matthew chapter 5 verse number 15. Neither do men light a candle and put it under a bushel. No, Matthew chapter 5 verse 15. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick and give it light unto all that are in the house. Di ba? Kung ikaw ay magsisindi ng apoy, o kaya maglalagay ng apoy, ilalagay mo ba sa ilalim? Hindi po. Mas maganda ilagay sa taas. Sa ilalim kasi hindi makikita, hindi liliwanag. Pero pag sa taas, maliliwanag. Kasi sinabi dito, ipuput mo sa mataas na lugar. No? Yun ang kailangan mga kapatid sa atin. Pag tayo po, yung candle natin, no? Hindi dapat ito kumukurap-kurap o namamatay-matay. At kailangan hindi sa madilim tayo, kundi tayo nasa liwanag. Amen po. Hindi dapat doon sa kadiliman natin lalagay yung ating buhay. Buhay. Yung buhay natin na dinadala natin sa kadiliman, wala mangyayari. Maraming Kristyano, dinadala ang buhay nila sa kadiliman. Amen po. No? Nasa kadiliman na, nasa liwanag na, bumabalik pa sa kadiliman. Amen po. Nakakalungkot po, may mga Kristyano, binigyan na ng liwanag ng Diyos, lumiwanag ng buhay, gusto pang balikan yung madilim. Amen po. Yan, sabi ng verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Amen po. No? Yung liwanag, sabi ng Bible, no, let your light so shine. Yung ating liwanag ay magningning sa mga tao before men, that they may see your good works, na makita yung ating mabubuting gawa at maluwalhati ang Panginoon sa ating ginawang kabutihan. Amen po. Amen po. No? And glorify your Father which is in heaven. Sino maluluwalhati pag nakita ng tao yung buhay mo ay maayos? Amen po. Di ang Diyos ang maluluwalhati. Makikita nila itong mga taga-FBC Marikina. Maayos ang buhay. Amen po. Sino maluluwalhati? Ang Panginoon. Amen po. Amen. Makikita ang Panginoon naluluwalhati. Sabi dito, and glorify your Father which is in heaven. Amen po. Kasi nakita yung ating buhay ng mga taong nasa paligid natin. Hello? Amen po. Marami pong nakatingin sa paligid natin. Amen po. No? At yung mga taong nasa paligid natin, nagmamasid yan. Kung ano yung buhay na meron tayo. Hello? Amen po. Amen po. At kung ang buhay natin hindi maganda, hindi maluluwalhati ang Panginoon sa ating buhay. Kaya kailangan makikita nila yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin upang ang ating Diyos na nasa langit maluwalhati. Amen po. Amen po. Pero kung pangit ang ating buhay, maluluwalhati ba ang Diyos? Amen po. Hindi. Sasabihin pa nila, may mga taga-FBC. No? Mga chismoso. Hindi masisira ang Panginoon natin. Hindi tama yun. Nasira yung ating patuto, yung testimony natin. Pero pag sabihin ng mga taga-FBC, mapapanalanginin pala yung mga yan, mababait yung mga taga-FBC na yan. No? Tumutulong sa mga kagaya namin. Sino naluluwalhati? Panginoon. Amen po. Ginagamit tayo. Nagiging daluyan tayo ng pagpapala. Amen po. Kaya nga yung awit ini, ibubuhos ang pagpapala. No? There shall be showers of blessing. Amen po. Kaya malaking bagay po yung mga kapatid. Let your light so shine before men, that they may see your good works
and glorify your Father which is in heaven. Amen po. Amen. No? Nakikita yung mabubuting gawa mo ng Panginoon, ng mga tao na sa paligid mo, at ang Panginoon ang naluluwalhati. Amen po. Huwag po natin mawala po yung ginagawang kabutihan ng Diyos sa atin. No? Huwag po natin ayahan, mawala po yun. So, doon tayo sa point number 1. Now, the believer's duty to publicly proclaim their faith and lives, no? As a witness for Christ. Number 1, the command to tell the word. The command to tell the word. No? Pakita po natin sa Matthew 28 verse 19 to 20. Alam po pamilya na po sa inyo. No? Sinabi pa nga sa verse 18, all power is given unto me in heaven and earth. Ano sabi sa verse 19? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen po. So makikita po natin dito yung tinatawag mga kapatid na command. Utos. The mandate. No? The mandate. Nandun yung utos ng Diyos. Makikita niyo po, no? Ang utos na sabihin sa mga tao. Ang utos na sabihin sa mga tao. Yung Great Commission, mga kapatid, nandyan. Go ye therefore. May utos ang Panginoon. Merong mandato na tayo ay ano? Go! Humayo! Amen po. Go! Humayo! Bawat isa po sa atin ng mga nakakilala ay pinapahayo ng Panginoon. Amen po. No? Ibig sabihin ko, tayo ay sumunod. Tayo ay lumabas. Tayo ay mangaral. Tayo ay mag-share. Tayo ay mag-solving. Tayo ay magbahagi ng salita ng Diyos. Go! Amen po. Yan ang Great Commission ng Panginoon. Bawat isa po sa atin dito, mga kapatid, hindi po ito sa edad. Bata man, matanda. Mayroong go signal sa ating Panginoon. Tayo ay Amen po. inuutusan. Mayroong mandato. Mayroong mandato sa iyo at sa akin. Tayo may Great Commission tayo. No? It is an individual authoritative command. No? Mandate or assignment given by God or Jesus Christ to individuals, no? Or the church to carry out a specific mission. So yun po, mayroon tayong mission. Mayroon tayong gagampanan. May tungkulin tayo bawat isa sa atin. Amen. Dahil mayroong Great Commission na pinapagawa sa atin ng Panginoon. May utos, may mandato, may assignment tayo. No? At binigyan tayo ng authority na tayo po ay humayo, magbigay, no? ng paalala, mag-share ng gospel, magbigay magbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Okay? Bakit? Ito yung authority, divine authority ng Panginoon. The command comes directly from God. Amen po. No? Ang utos ay direkta na galing sa Diyos. Amen po. Amen. Hindi galing ba kay Pastor Alan ng command? No. Hindi galing kay Pastor Alan ng utos. Galing ba sa mga preacher dito? No. Galing ba sa mga miyembro dito sa FBC? No. Galing mula sa Diyos natin. Ang utos. No? Merong divine authority. No? All power is given unto me. Sabi sa Matthew chapter 28 verse 18. Lahat ng kapangyarihan ay nasa Kanya na, nasa Panginoon sa Kristo na. So yung great authority nasa Panginoon, na yung divine authority, may specific task. No? May specific task. Is often involves a clear mandate such as preaching, teaching, and leading. Amen po. No? Pangangaral man yan, pagtuturo man yan, o paglilid mo sa isang tao, meron tayong tinatawag na task. Amen po. No? Specific task. Kaya kailangan po natin yon. Meron din po tinatawag na empowerment. Ano yung empowerment? God provides the Holy Spirit to empower the commission individual to fulfill the Amen task. Amen po. Ang binibigyan tayo ng empowerment sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Amen po. Kaya tayo nakakarating sa mga tao
Dahil merong nag-guide sa atin na banal na Espiritu. Ni-empower tayo Amen through po. the Holy Spirit. Ano nandun yung empowerment? No? Ang banal na Espiritu ang nag-guide, nagtuturo sa atin kasi siya ang teacher, siya ang comforter, no? Yun ang kanyang tungkulin. Siya ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman sa atin para ano, ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen po. Amen. Amen? Obedience ang kailangan lamang po natin. Bakit po kailangan? It requires faithful obedience and active participation. Amen po. No? Requirement ng Panginoon na maging obedience ang Kristiyano. Amen po. No? May utos eh. Kung may utos, kailangan sumunod. At kailangan ng Panginoon yung matapat na Kristiyano. Faithful dapat. Tingnan niyo po, lahat ng mga kapatid, lahat po na gusto, ang ginagamit ng Panginoon, faithful. Amen po. No? Kasi yung pong nais ng Panginoon, yung faithful. Kung unfaithful ang gagamitin ng Panginoon, hindi niya magagawa eh. Faithful ang ginagamit ng Panginoon. Amen po. Amen. Kaya nga sabi ng Bible, oh, faithful is He that calleth you. No? Amen po. Faithful is He that calleth you. Faithful ang Panginoon na tumatawag sa iyo. Nagagamit sa iyo. Amen po. Faithful ang Panginoon. No? Sabi po ng isang talata, pagka ikaw ay faithful, turuan mo yung Kristiyano na maging faithful. Amen po. No? When thou art compared, sabi doon ng ano, yung talata, doon sa atin sa The Answer, ang unang nakalagay na verse doon, yung faithful ka, turuan mo yung faithful na kagaya mo. Pag faithful ka, turuan mo yung faithful na kagaya mo. Amen po. At yun ang faithful ang hinahanap ng Panginoon. Amen po. Oo, yun ang sabi, ano yun, yung verse na yun? Teach and teach others also. No? Ang ganda ng talata yun eh. Teach others also. Okay? Mamaya, iyan natin yun. Okay? So, point number 1, mga kapatid, the command to tell the word, the mandate. Amen po. Pag sinabing the mandate, no? Parang doon yun, the command to tell the word, the mandate. Ibig sabihin, may command, may utos. Yun yung command, the mandate. No? Pag sinabing the mandate, utos yun. Yun yung ating dapat sundin, ang utos ng Panginoon. Okay? Biblical, yung Great Commission, mga kapatid, sa Matthew chapter 28, verse 19 to 20. The Creation Commission, merong sa pag-create sa atin, mga kapatid, sa Genesis 1 to 8, meron tinatawag na Great Commission. Meron din naman Creation Commission. Ano po ang sabi ng Genesis 1:28? Genesis chapter 1, verse 28. Meron tinawag na the Creation Commission. Meron tayong kinrein ng Panginoon, may commission tayo. Sa Genesis 1:28. May commission tayo, may pinapagawa sa atin, no? Sabi sa Genesis 1:28. Doon pala sa Genesis, meron na pinapagawa sa tao. Ano ang sabi ng Panginoon sa kay Adan at sa kay Eva dito? Sa Genesis 1:28. And God said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. No, yung nakita po natin, magpakarami kayo, no? Multiply and replenish the earth and subdue it. Yun po yung Creation Commission. Now God commanded humanity to be fruitful, multiply, replenish the earth, and ano po yan? Subdue it. Amen po. Yun po yung pinagawa sa ating kay Adam, no? Yung creation, unang dinrate ng Panginoon, yung dinrate ng Panginoon na si Adam, ay meron na po silang commission, no? Si Adam, no? Sabi po diyan, to be fruitful, multiply, replenish the earth, and subdue it. Meron din prophetic commission. Kung merong Great Commission, may Creation Commission, may prophetic commission. Isaiah, no, na pinapagawa ang Diyos sa tao.
Isaiah chapter 6 verse 8 to 9. No? Pare-pares may pinapagawa, no? Nung pa man, mayroon na sa Genesis. Yun ang tinatawag na creation commission. Ito naman, prophetic commission. Isaiah chapter 6. Sahin po natin, Isaiah chapter 6, verse number 8 hanggang 9. Isaiah chapter 6, verse 8 and 9. Sabi dito, also I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send, and who will go for us? Then said I, here am I, send me. No? Amen po. So, yun po ang maganda po, mayroon na pong prophetic commission, may commission na. No? Na pinapasabi ang Panginoon sa mga propeta. No? Then said I, here am I, sabi ni Prophet Isaiah, here am I, send me. Sugo mo ko. Saan? Sa mga tao. Amen po. Sa mga tao na wala pang Panginoon. Send me. Here am I. Send me. Prophetic commission. No? So makita natin sa verse number 9, and he said, go. Now may utos pa rin sa verse number 9, go and tell these people, no, sabihin sa mga taong ito, hear ye indeed, but understand not, no? Nakikinig sila pero hindi nila naintindihan. And see ye indeed, but perceive not. Nakikita nila pero ano? Ayaw nilang pansinin. Amen po. Yung ganun po sila. Ayaw nilang intindihin yung kanilang narinig. No? Ayaw nilang pakinggan. Ayaw nilang unawain. At binabaliwala nila yung nakita nila. Amen po. Kaya yun po, sabi po dito, no? Pero salamat, meron pong kagaya ni Prophet Isaiah. Here am I, sent me, Lord. Here am I, sent me. No? Meron siyang available siya. Hello? Maganda po maging available ang bawat isa sa atin. Amen. Sa pag-aabay ng kaluluwa, lahat available. Dapat. Right. No, si Isaiah, here am I. Di ba may awitin yun? Here am I, Lord. Send me. Di ba ang ganda ng awitin na yun? Amen po. Here am I, sent me, Lord. Narito mo, Panginoon. Subo mo ko sa tao wala pang kaligtasan. Dalhin mo ako sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Dalhin mo ako sa mga tao na walang empty o wala silang buhay na walang hanggan. Dalhin mo ako sa kanila yung mga tao na nais kang maging Diyos sa kanilang buhay. No? Dalhin tayo ng Panginoon sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. So yun po yun. Sa Jonah chapter 1 verse 2, hindi lang po si Isaiah ang ginamit, pati si Jonah. No? Ano sabi po dito? Sa Jonah chapter Arise, go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their diba? Jonah chapter 1 verse number 2. before me. No, arise. May utos na naman. Go! Saan? Sa Nineveh. Inuutosan po ng Panginoong Diyos natin si Jonah. Go to Nineveh, that great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. So umpisa, di ba? Hindi muna siya sumunod. Pero ang ginawa sa kanya, pinalo siya ng Panginoon. Pagka hindi tayo sumunod, pero disciplinary action gagawin ng Panginoon sa atin. Amen po. Tulad kay Jonah. Anong ginawa sa kanya, di ba? Bisa pumunta na siya ng Nineveh, pumunta siya sa kabila, sa Tarsis. Amen po. No? Pumunta siya doon sa Tarsis. No? Sabi dito, flee unto Tarsis from the presence of the Lord. Wala na siya sa presensya ng Panginoon kasi nag-flee na siya eh. Imbis na dito siya papunta sa Nineveh, no? Nag-flee siya. Pumunta dito siya sa Tarsis. Flee from the presence of the Lord. Ano yung flee? Lumayo. No? Lumayo
sa kalooban ng Panginoon. Amen po. Eh, dito ang kalooban ng Panginoon, dito siya pinapupunta eh, dito siya sumusunod dapat eh, dito siya pumunta sa kabila. So, lumayo siya sa kalooban ng Panginoon. No? Pumunta siya sa Tarsis, na hindi naman kalooban ng Diyos. Minsan, gano'n ang Kristiyano. Amen po. May inuutos sa atin ng Panginoon, pero hindi natin sinusunod. Kaya ano nangyayari? Napapahamak tayo. Amen po. Napahamak ba si Jonah? Yes. Amen po. No? Kinain po siya ng balye na malaki. Amen po. 3 days and 3 nights po na siya doon. At niluwa siya ng balye na doon sa Nineveh. Kasi plano talaga ng Panginoon, doon siya mangaral, no? Ipahayag ang mabuting balita. At maraming naligtas, no? Doon sa lugar ng Nineveh. Ayaw niya kasi pumunta doon kasi galit siya doon sa mga tao doon. Sobrang makasalanan yung mga tao doon, pero doon ang plano ng Panginoon eh. Iba ang plano ng tao sa plano ng Diyos. Amen. Kaya maganda, yung plano ng Diyos ang masunod, hindi plano natin. Alam, minsan ko kasi nasasunod yung plano natin kaysa plano ng Diyos eh. Right. Kaya napapahamak tayo. O, plano ng Diyos, pumunta ka sa prayer meeting. Nasaan ngayon yung mga kapatira? Nasaan sila? Plano ba ng Panginoon na wala silang dito? Plano ng Panginoon, nandito tayo. Amen. Ito yung presensya ng Panginoon nandito. Amen. Amen po. Pero bakit yung iba wala? Nasaan sila? Plano ba ng Panginoon yung wala sila? Plano nila yun, hindi plano ng Diyos. Hello? Amen. Praise. Ang plano ng Diyos, nandito ka sa tahanan niya. Yes, sir. The presence of the Lord, nandito ka in the presence of the Lord. Pero kung wala ka dito, wala yung presensya ng Panginoon. Right. Nakakalungkot po mga kapatid. Nakakating ka naman dati ba? Hindi ka nakakating eh. Tinamad ka? Eh, kasi yung presensya ng Panginoon. Kung tinamad ang isang Kristyano, wala yung presensya ng Panginoon sa iyo. Amen po. Ang presensya ng Panginoon, yung mga nandito. Amen po. 2 or 3 are gathered together in my name, there am I the friends in the midst of, di ba? 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Amen po. O, presence yun ah. Nandito yung presensya ng Panginoon, 2 or 3, eh, hindi lang tayo 2 o 3. More than 3 tayo. Pero ang presensya ng Panginoon, nandito sa ating kalagitnaan. Amen po. O, nasa kanila ba yung presensya ng Panginoon? Wala sila? Wala, mga kapatid, yun ang sabi ng Bible eh. Amen po. Amen. Tingnan niyo po, yung pumunta si Tomas. Ay, hindi pumunta si Tomas sa church. Ang Panginoon nando sa unang Sunday, yung unang pagkakita po nila, nando sila sa templo. Sa first, po nila, meet nila. Wala si Tomas. Ano ang nangyari? Wala yung presensya ng Panginoon kay Tomas. Bakit? Absent! Amen po. Amen. Absent si Tomas! Wala yung presensya ng Diyos sa kanya! Pero salamat yung mga disipulo, mga apostol ng Panginoon, nandun kasi yung unang Sunday, nandun ang Panginoon. Amen po. Pero yung pangalawang Sunday, saka pa lang siya pumunta. Pero may pagdududa pa rin Amen po. si Tomas. Minsan ganun po mga ibang Kristiyano. Wala na nga yung presensya ng Panginoon sa kanila, nagdududa pa sa Panginoon. Amen po. Nagdududa pa sa kapangyarihan ng Panginoon. Nakakalungkot po. Yan pong nangyayari po mga kapatid. No? Kaya makikita po natin, no? Pero salamat, meron po. God sending individuals with, no? Specific message. Amen po. Meron pong sinesend ang Diyos na individual para ipahayag ang specific message. Especially yung way of salvation. Di ba? Yung way of salvation, yung Great Commission, no? Tulad yan, not just for pastors. Every believer is called to participate in this mission. Locally and globally.
Hindi lamang po ang pastor ang nag-aakay ng kaluluwa. Kahit po ang mga bata katulad nila Jacob, nag-aakay ng kaluluwa. No? Not just for pastors only. Every believer is called to participate in soul winning. In the mission field. No? Magbigay ka ng tracts, hindi lang po ang pastor. Umawit, hindi lang po ang pastor, hindi lang po ang pastor's wife. Lahat po sa atin dito, mga kapatid, pwede po mag-participate. Amen po. Pwede pong gamitin ng Panginoon, individual. Kaya nga, every believer see. No? Yung action, key action. The core command is to make disciples. No? Yung sabi sa Matthew chapter 28, verse 19, go ye therefore and teach all nations, baptizing them, no? Teach all nations, baptize, ibig sabihin discipleship yun. Teach all nations and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. No? Nandun po yung discipleship at saka yung natawag na command ng Panginoon. Okay? The promise. Ano yung promise ng Panginoon doon sa Great Commission na yun? No? Sinabi niya, sa 20, no? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I commanded you. And lo, ito na yung promise, I am with you always, even unto the end of the world. Amen po. Ang ganda po ng pangako ng Panginoon, yung promise niya. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Hanggang sa matapos ang mundo nito. No? Even unto the end of the world. No? Nandun ang pangako ng Panginoon. Yun yung promise ng Panginoon. Okay? So point number 1, kita po natin the command to tell the word. Number 2, telling the word through our conversation. Telling the word through our conversation. Ano yun? Pagsasabi sa mga tao sa pamagitan ng ating pakikipag-usap. Ano yun? Yung ikaw bilang saksi o witness, ano yung gagawin mo? Alam niyo po yung nakakilala yung Samaritan woman, anong ginawa po niya? Ibinahayag niya. Si Kristo yung nakausap niya at nakakilala mo siya sa Panginoon. So, ganun din dapat ang gagawin natin bilang saksi o witness na tayo nakakilala, no? Sabi nga ng awit, sabi nga ng Psalms, no? Let the redeemed of the Lord say so. Amen Yung mga tinubos, tinanggap ng Panginoon, ikaw ay maging saksi o witness na ipahayag mo na ikaw ay nakakilala sa Panginoon. Amen po. So, we telling the word, no, makita niyo, telling the word through our conversation. No? Pakita po natin. Ibig sabihin niya mga kapatid, confessing Him, ibig sabihin, pakilala mo ang Panginoon sa Kristo publicly. Amen po. Sabihin mo sa mga tao, alam mo ba, tinanggap ko ang Panginoon at pag ako'y namatay, alam kong pupunta ako sa langit. Amen po. Gusto mo bang makakilala sa gabi ito? Pag namatay ka, pupunta ka sa langit. Tanggapin mo lang si Kristo, pagtiwalaan. Magsisi ka ng iyong kasalanan para mapatawad ka. No? Kasi minsan yung mga tumatanggap sa Panginoon, wala na yung sinner's prayer. Hindi naman tayo naligtas sa sinner's prayer. Tandaan nyo, hindi po nakakapaligtas sa sinner's prayer. Pero kailangan po natin humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Amen po. Ano ba sinabi ng Romans chapter 10 verse 9? If thou shalt confess with thy mouth, no? No? Confess with thy mouth. Kaya kailangan mag-confess, may yung tinatang confession. Amen po. With thy mouth. And sabi Diyos, at galing sa puso. Thou shalt confess with thy mouth. No? At magagaling ito sa puso mo, that God that raised Him from the dead, thou shalt be saved. So makita po natin. And believe in thine heart. No? Confess with thy mouth and believe in thine heart Amen po. that Jesus Christ, no? Yes, that God had raised Him from the dead, thou shalt be saved. Amen po.
So, kita po natin yan, no? So, confessing Him publicly. Pag sinabing confessing Him, pahayag mo yung pangalan ni Kristo na nagligtas sa iyo. Hello? Amen. Pagkilala mo kung sino yung Kristo na tinanggap mo. Hindi mo dapat siya tinatanggi o itinatago sa tao. Kasi may mga Kristiyano, nahihiyang ipahayag si Kristo sa kanilang buhay. Ayaw nilang ipakilala yung tagapagligtas na nagligtas sa kanila. Ayaw ipakilala. At yun, sabi nga ng Bible, kung ako ipapakilala mo sa mga tao, papayag mo sa mga tao, ay hindi ka, ang aking Ama na nasa langit, hindi ka niya, ano tawag doon? Kung hindi mo ikakaya ang Panginoon, ay hindi ka ikakaya ng kanyang Ama na nasa langit. Amen po. Pero pag ikakaya mo siya, kakaya ka rin ng Ama na nasa langit. Amen po. Kaya huwag mo natin kaya ang Panginoon sa Kristo. No? Kasi ikakaya ka rin ng Ama na nasa langit eh. Amen po. Kaya huwag po natin siyang ikaya. Kailangan ipamalita natin si Kristo na nagligtas sa atin, huwag natin siyang ikaya. No? So makita po natin yon, confessing Him publicly. Ano Matthew chapter 10 verse 32? Matthew 10, 32. Sabi dito sa Matthew 10, kasi minsan may mga Kristiyano, ginagaya ang Panginoon. Amen po. Matapos na makakilala, tumanggap, nagkaroon ng buhay na walang hanggan, no? Hindi man lang madala yung Bible. Ang kapatid, salita ng Diyos, hindi dala-dala ng Kristiyano. Amen po. Kristiyano ka, wala kang Bible. Pagdating mo sa Diyos, hindi ka nagdadala ng Bible. Amen po. Kristiyano ka, hindi ka man lang, saka mo lang dadala yung Bible pagka linggo, pagka Webes. Paano yung Monday, Tuesday, no? Wednesday, Friday, Saturday, hindi mo dadala yung Bible? Amen po. Isang ganyan po kinatatamaran na ng mga Kristiyano. Yung iba, ang daming Bible, pero tamad magdala ng Bible. Amen po. Jacob? Mayroon maliit, may malaki, no? May Rockman, pero tamad dalhin. No? Maganda yung mga kapatid, magdala tayo kahit Monday, Tuesday, every day. Hindi lang pagka prayer meeting at worship service, dinadala ang Bible. Hindi po Bible ang gadget. Isang nagiging Bible nila yung gadget, mga kapatid. Kailan ba naging Bible ang gadget? Ang sabi ng Bible, volume of books. Hindi po gadget. Pero may maraming Kristiyano, pagdating sa Diyos, dala cellphone. Doon tumitingin ng mga Bible verse. Mali. Mali po. Pagdala tayo ng volume of books, ito ang volume of books, oh. Amen. Nangyayari po, di ba sabi sa Hebrews, ginay po natin, volume of books. Hebrews chapter 10, verse number 7. Then said I, Lo, I come in the volume of books, it is written of me, to do thy will, O God. O volume of books na, bakit dala-dala gadget? Ano ba yung volume of books? Kaya tingnan niyo po mga kapatid, merong 66 books. Kaya tinawag na volume of books eh. From Genesis to Revelation, 39 sa Old Testament, 27 sa New Testament. Atin mo yan, 66 books. Yan ang tinatawag na volume of books. Pero bakit po mga Kristiyano ay magdala ng volume of books? Maliit lang naman yung Bible, kadala-dala. Hindi po Bible ang New Testament. Mga kapatid, magkaiba po ang New Testament sa book Bible, sa volume of books. Ang New Testament, 27 books lang. Minsan may kasamang Psalms, no? Pero hindi pa rin po kumpleto yan. Ang kumpletong Bible, kaya tinawag na Bible, may Old and New Testament.
Hindi kailanman naging Bible ang New Testament. Kaya kailangan magkasama yung Old and New Testament. Dala-dala dapat ng Kristiyanong Bible. Amen po. No? Kasi pagka meron po tayong makaka-encounter ng mga kulto, ano ba lalaban mo? Hindi naman lahat ng may verse diyan, alam natin. Hindi naman lahat ng verse dito, kabisado natin. So, kailangan meron tayong volume of books. Hello? Amen. Kailangan po meron tayong volume of books. Yan ang ating sandata. Hello? Amen. Pero bakit may mga Kristiyano tamad magdala ng Bible? Ang dala-dala gadget, hindi yung Bible. Hello? Hindi volume of gadget, volume of books ang nakalagay sa Bible. Pero po kung nakita niyan. No? Dala-dala gadget. Nag-preach gadget. No? Nag-teach gadget. Hindi ganun po yun, mga kapatid. Well, paano kung nalobat? Wala. Ano ituturo nung yung may dalang gadget, may dalang cellphone, may dalang laptop, may dalang tablet, biglang nalobat. Ay, Alam ko na naman yan eh. Meron pa magsasabi, alam ko na naman yan eh. No? nangyarang po. Alam ko na naman yan kahit na wala na ako yan eh. Wow! Marunong ko pa sa Diyos. Amen po. Mahirap yun. No? Kahit na tayo po ay matagal na sa buhay Kristiyano, marami pa tayong hindi alam sa Bible. Amen po. Marami pa tayong madidiscover sa Bible. Marami pa tayong madidiscover. Hindi tayo pwede magyabang. Yes. Kahit marami ka bang, kahit ikaw pa ay doctorate, kahit ikaw pa yung maraming nakuwang pagka-doktor, o ilang pang doctorate ang inano mo, hindi mo pwedeng pagyabang yung sarili mo eh. Kasi ang Bible, hindi pwede tayo pagyabang. Amen po. Amen. No? Kaya mga kapatid, hindi po dapat ginagawang Bible ang gadget. Marami po niyan. Amen po. Sa Facebook, meron po ako na-encounter na mga nagtuturo ng gadget ang ginagamit nila. Hindi ako pabor dyan, mga kapatid. No? Okay? So, point number 2, telling the word through our conversation, confessing Him publicly, no? Sa Matthew 10:32, buksan na ba natin? No? Matthew 10:32. Publicly, confess natin, no? Ipahayag natin ang pangalan ng ating Panginoon. Hindi dapat tayo mahiya. Amen po. Yung mga kulto nga, hindi sila nahiya. Na pinapayag si Ala. Ala naman yun. Pinapayag si Pop. No? Ala din yun. Hindi naman kaya magligtas ng kaluluwa yun. Wala namang pangalan dito. Na Pop, sa Ala, sa Bible. No? Kaya nga sabi ng Bible, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. At the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things on earth and things under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord. Amen po. Sa Philippians chapter 2, verse number 9 and 10 hanggang 11. No? Every knee should bow of things in heaven and things on earth. Lahat ay luluhod sa pangalan ni Jesus. Pero bakit sila lumulod kay Pope? Hindi naman Diyos yun. Pagkaya din natin siyang tao. Kahit si Maria, hindi mo pwedeng luran. Kasi tao lang rin si Maria. No? Kahit po ako, hindi nyo pwedeng luran kasi tao rin ako kagaya nyo. Ang dapat luran, sabi ng Bible, walang iba si Yeso Cristo. Amen. Amen. At the name of Jesus,
every knee. Amen. Lahat ng tuhod ay luluhod. Amen. Lahat ha? Hindi some ang sinabi. Sinabi all. No? Every knee. Bawat tuhod. No? Sinabi every knee. Lahat ng tuhod ay luluhod. Amen po. Kaya hindi tayo pwede mga kapatid. Minsan niluluran nila yung kanilang ministro. No? Yung kanilang mga leader. Hindi niluluran ng leader. Ang Diyos na mga Diyos ang niluluran. King of Kings and Lord of Lords. Walang ibang ating Panginoon sa Kristo. Matthew chapter 10, verse number 32. Ang sabi po dito sa verse 32. Whosoever therefore shall confess me, ito po yung sinabi ko kanina, before men, him I will confess also before my Father which is in heaven. Diba? Kailangan po talagang ipahayag ang pangalan ni Yesu Kristo sa mga tao. Amen po. Pag hindi mo pinahayag at hindi ko pinahayag, anong nangyayari mga kapatid, no? Sabi dito, him will I confess also before my Father. Hindi rin tayo papakilala ng, sabi niyo, I will confess also before my Father. Him will I confess. Hindi rin tayo papakilala, hindi rin tayo ianod sa Panginoon, sa tatay niya. No? Hindi rin. Sabi dito, him will I confess also before my Father which is in heaven. Sa kanyang Ama na nasa langit. Amen po. No? Kaya pagka pinahayag natin si Kristo, ipapahayag din tayo ng Panginoon sa Kristo sa kanyang Ama. Amen po. Pero pag hindi natin pinahayag si Kristo, hindi rin tayo papayag. No? Sa verse 32, yan o. Pero sabi sa verse 33, but whosoever shall deny me before men, he will also deny before my Father. No? Di-deny din tayo ng Panginoon sa kanyang tatay. Amen po. Gusto mo bang i-deny ka ng Panginoon sa Kristo sa kanyang tatay? Hindi ko yan na. Kasi hindi naman ako pinapakilala niya eh. So kailangan i-confess tayo. I-confess natin si Jesus Christ. Amen po. Sabihin natin sa madla, publicly, ang pangalan ni Yesu Kristo. No? Sa madlang people, sabi nga nila, no? Ibig sabihin sa lahat ng tao, pakilala natin sa publicly ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga tayo nangangaral ng street preaching. Sino yung dala-dala nating pangalan, walang ibang Panginoon sa Kristo. Amen po. No? Ready to give an answer. Ano sabi diyan? Kailangan maging ready tayo sa ating pagsagot. Kasi maraming mga magtatanong. 1 Peter chapter 3, verse 15. 1 Peter. Ano po sabi ng 1 Peter chapter 3, verse 15. Ito yung ating naging text nung isang araw. 1 Peter chapter 3, verse 15. No? But sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man. No? Kaya tayo po palaging maging ready. Na always, sabi niya na always, na meron po tayong may sasagot sa mga tao na nagtatanong sa atin. No? Sapagkat nasa atin ang pag-asa. Amen po. No? Nasa atin yung gusto nilang malaman. Nandito sa Bible, hawak-hawak natin. No? Yung pag-asa kasi natin nandito sa ating puso, ang ating Panginoon sa Kristo, siya sa kanyang salita, pag-asa. No? Yun ang vision natin. Of the hope that is in you, with meekness and fear. Okay? So, ready to give an answer. Kailangan po sa conversation, sa pagiging witness ng mga tao, pag-aabayag, kailangan maging ready to answer tayo sa kanilang mga tinatanong. Amen po. Kailangan tayo, kumbaga sa Boy Scout, sa Girl Scout, laging handa Amen. sa mga tanong. Okay? Not only that, declaring His works. No? He declare His glories among the heathen, His wonders among all people. Yung kanyang ginawa, no? Declaring wonders, declaring His glories among the heathen.
Psalms 96. Psalms 96. I-declare natin yung kamanghamangang ginawa ng ating Panginoon. Especially nung tayo po ay naligtas. I-declare natin yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Dinideclare mo ba ang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Pinapayag mo ba ang ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay mo? Hindi po. No? I-chismis mo, yun ang pinakamagandang chismis. Amen. Ipahayag si Kristo na may ginawa sa buhay mo. Yun ang magandang chismis. No? Psalms 96, verse number 3. Sabi po dito sa Psalms 96, verse 3, declare His glory among the heathen, His wonders among all people. No? Talagang i-declare natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Sa mga heathen, mga unbeliever, mga wala pang Kristo, declare mo kung paano kumilos ang Panginoon sa iyo nung nakakilala ka, binago ka ng Panginoon. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung paano nagbago ang buhay mo sa Panginoon sa Kristo, i-declare mo sa mga tao, mga unbeliever, heathen, no? At saka all people. Mga tao na wala pang kaligtasan. Amen po. No? I-declare mo sa kanila ang kaligtasan na tumungo sa Panginoon. Ipahayag. No? Yan yung tinatawag na testimony. Okay? Dito na tayo sa pangatlo, mga kapatid. Telling the word through our conduct. Kanina, telling the word through our conversation. Ngayon, telling the word through our conduct. The walk. No? Sa ating mga ginagawa. No? Pagsasabi sa mga tao sa pamagitan ng pag-uugali natin. Ano ba mayroong ugali tayo? Our conduct. Minsan ang Kristiyano, ibang ugali. Parang ugaling unbeliever pa rin ang Kristiyano. No? Yung the way you talk, the way you think. No? Minsan ibang way ng pananalita at pag-iisip ng Kristiyano. At minsan ang puso hindi tama. No? Nagkakaroon po ng problema dito sa puso. Usap po natin mga kapatid. Telling the word through our conduct, no? Kita natin yung action, yung walk, no? Kita natin yung subpoint ito, shining as light. Ano pa sabi sa Matthew 5:16? Let your light so shine before men. So kailangan, mga kapatid, yung walk natin, hindi tayo lumalakad sa kadiliman, sa kaliwanagan. Dapat palagi kang kakitaan na ikaw ay palagi nasa liwanag. Ibig sabihin, hindi ka na dating yung ginagawa mo, palagi nasa kadiliman. Amen po. No? Hindi na dapat pang nanonood ng sine. Hindi na dapat pa yung nag-ML. No? Hindi na dapat pa yung ABS-CBN, alak babae, sugal, cabaret, beer house, nightclub. Wala na dapat yun, mga kapatid. No? Amen po. Kasi shining as light na tayo. Matthew 5:16. Let your light so shine before man, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Mag-glorify ang Panginoon sa atin kung tayo nasa liwanag. Liwanag, kailangan po palagi ang Kristiyano nasa liwanag. At nagbibigay ng liwanag, walang iba ang ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Amen po. Living epistle, tingin niyo po, 2 Corinthians 3:2. Pagkikagaya po tayo ng salita ng Diyos. Living epistle. Yung epistle po ni Apostol Paul. No? Nagsasalita ang salita ng Diyos. Liwanag. 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 3 verse 2. Ano po sabi ng Bible sa 2 Corinthians? Chapter 3. Verse number 2. Ye are our epistle, written in our heart. Tingnan niyo po, yung salita ng Diyos, nakasulat sa kanilang puso. Know and read of all men. Amen po. No? Mga kapatid, ganun din po ang ating buhay Kristiyano. Written in our hearts, know and read. No? Nakikilala ka ng tao. Nakikilala tayo ng mga tao. Amen po. Binabasa nila ang ating buhay. Hello? Amen po. Ganun po yung mga kapatid.
Gusto nilang malaman ang buhay mo, gusto nilang basahin ang buhay mo, kailangan natin ingatan ang ating patutuo. Amen po. Know and read all, sabi niya, know and read of all men. Alam at nababasa ng lahat ng tao ang buhay natin. Amen po. Kailangan po natin yung mga kapatid, ingatan natin to. Kasi dito sa paligid, alam ang Faith Baptist Church. Amen po. Alam at nababasa nila kung ano yung Faith Baptist Church. Amen po. Ingatan natin ang ating testimony. Okay? Makita ka, ay, di ba yan yung maatin sa church, sa Faith Baptist Church? Nagmumura ka? Diyan. Ano nga sasabi ng mga tao? Wala. Nagbe-bake ka? Ano sabi ng mga tao? Wala pinagkaiba. Wala naman pala pinag-aabihan sa atin. Nagbe-bake, nag-yoyosi, nag-BPI. Oh, di nasira na ang ating testimony. Kaya sabi dito, ye our epistle written in our hearts. Amen po. Ang sulat sa ating mga puso. Known and read. Kilala at nababasa ka Amen po. Amen. sa lahat ng mga tao na nasa paligid. Amen po. Kaya ingatan natin mga kapatid. No? Living epistle yan. Kung masisira ang patutuo natin, Amen po. di sila ang atin. Di natin sila madadala. Kasi sira yung ating patutuo. O, paano mo madadala yung loved ones mo kung mismo yung testimony mo, yung iyong kandang, yung patutuo mo sira, hindi mo madadala kasi sira na eh. Amen po. Ayusin dapat. Paayos mo sa Panginoon. Ipaayos mo sa Panginoon. Bakit wala yung mga ibang kapatid ngayon? Baka kailangan ipaayos sa kanilang sarili sa Panginoon. May problema ang puso. Paano kung namatay sila? Paano kung namatay tayo? Kinabukasan. Hindi ayos ang puso natin. Lagot tayo sa Panginoon. Amen po. Lagot ang Kristiyano sa Panginoon. Hindi ka na umatin, hindi maayos ang puso mo, bigla ka namatay ko. Amen po. Harap ka sa Panginoon. No? Some point, letter C. Reflecting His character. 1 Peter 1:15. No? Yung character natin, ingatan natin. No? Ingatan natin yung ating character, mga kapatid. Ating testimony. 1 Peter 1:15. Sabi dito, 1 Peter 1:15, but as He which had called you is, yung tumatawag sa atin, yung nagligtas sa atin, nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, no? Holy. So be holy in all manner of conversation. Amen po. Kailangan maging banal din tayo sa lahat ng ating mga sinasalita, ginagawa, at iniisip. Amen po. No? Tantak po natin mga kapatid. And the last, dito na tayo sa panghuli. The cost of telling the word. Other po na? Number 4. Point number 4, the cost of telling the word. Ano yung the cost? Ibig sabihin yung sacrifice, yung sakripisyo. No? Yung pagsasakripisyo, yung pagsasabi sa mga tao na mayroong nagsakripisyo para sa iyo, para sa tao. No? Amen. Taking up the cross. Minsan po tayo, hindi tayo nagsasakripisyo. Ang Panginoon nagsakripisyo sa atin. Nakakalungkot, minsan ang Kristiyano nagkukulang sa sakripisyo. Tulad ngayon, imbis na alam niyo po ba, may pag-attend ng church, living sacrifice yan. Sabi sa Romans chapter 2, at 12, verse number 2. Living sacrifice. Kasi pagkapatay ka na, paano ka ba magpasasakripisyo? Siyempre, buhay tayo, kaya tayo may living sacrifice. No? Imbis na nagpapahinga ka na, pero bakit ka pa pumunta dito sa church, bahay sa bahan? Sasakripisyo ba? Alam mo sa Panginoon. Amen po. Praise the Lord. Praise the Lord.
May ginagawa ka na dapat gawin sa bahay, sa pamilya, sa negosyo, pero inuna mo ang Panginoon, sasakripisyo ka. Amen po. Living sacrifice. Para saan? Para sa Panginoon. No? Merong sakripisyo. The cost of telling the word. Ganun din sa pag-aakay, pag-share ng salita ng Panginoon sa mga tao nangangailangan ng kaligtasan. Kailangan magsakripisyo tayo. Amen. Amen po. Mag-akay tayo ng kaluluwa. No? Salamat sa Panginoon. Yung pumunta kami dyan sa yung kasama ko itong mga bata. Salamat sa Panginoon. Miski sila, ginagamit ng Panginoon. No? Pag-pray lang po natin na si James, Jacob, ang patuloy sila. Kahit mga bata sila, natututo sila mag-akay ng kaluluwa. Living sacrifice. Taking up the cross, Luke 9:23. Kailangan meron tayong kailangan pasanin din natin minsan yung cross. Hindi yung palagi nandun ka lang sa comfort zone. Minsan ang Kristiyano palaging minsan nasa comfort zone lang eh. Ayaw doon sa mahirap na zone. Gusto palagi sa comfort zone. Hindi ka na baby Christian. Minsan pa baby pa yung matagal na eh. Dapat di na pa bebe. For how many years ka ng Kristiyano, pa baby ka pa. Amen. Minsan papaalalanan pa ba? Hindi na papaalalanan pagka prayer meeting. Alam mo na yun. No? Alam mo na yan. Yes, kailangan mo mag-memorize yan. Amen po. Prayer meeting. Ay, nakalimutan ko, pastor. Ay, kung paano kung kinalimutan rin ng Panginoon ka. Pero hindi ka na ng Panginoon eh. Amen. Kahit na tayo nakakalimot sa Panginoon, ang Panginoon hindi pa rin nakakalimot sa atin. Mahabang grasya ng Panginoon. No? Huwag ka lang madisgrasya. Mahabang grasya ng Panginoon, huwag lang tayo madisgrasya. Madidisgrasya tayo pagka tayo lumalayo sa presensya ng Panginoon. Hindi si Jonah. Amen. Jonah na disgrasya eh. Oh. Wala na yung presensya ng Panginoon sa kanya. Sige. Mga kapatid namin nandito, na nanonood. Pag hindi tayo nagpatuloy sa Panginoon, madidisgrasya tayo. Right. Amen. Lumalayo sa presensya ng Panginoon, madidisgrasya tayo. Amen. Wala na yung grasya. Disgrasya na ang mangyayari. Katulad po na nangyari po kay Jonah na disgrasya. Gusto po ba mangyari yun sa iyo? Gusto mo ba mangyari yun sa iyo, kapatid? Huwag mo nang gayahin pa si Jonah. Tama na meron ng Jonah. No? Huwag ka nang sumunod sa yapak ni Jonah. Okay? Taking up the cross, Luke 9:23. Ano sabi ng Luke 9:23? No? May kailangan may sakripisyo din. Kasi mawawala na yung sakripisyo ng Kristiyano. And he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross daily. Hello? Amen po. Daily! Hindi sinabi sometimes. Sinabi yan daily. At following. No? And follow me. Take up your cross and follow me. Take up your cross daily. Ibig sabihin mga kapatid, yung lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon, kung mayroong man nangyayari ng mahirap, kasama yan sa buhay ng Kristiyano. Yan yung Christian suffering. May Christian suffering tayo makikita mga kapatid. Alam niyo po ba ang book of Hebrews? I think James. Sabi ko lang sorry. Alam niyo po ba ang book of 1 Peter? Ang 1 Peter, palagi po natin makikita yung suffering dito. Christian suffering. Tingnan niyo po sa verse number 7. Chapter 1, verse number 7. That the trials of your faith, Being much more precious than of gold that perisheth, though it may be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. No? Yan yung mga suffering na, kaya tayo, dadaan po tayo sa suffering. Mga kapatid, dumaan man yung hirap sa buhay, mga kapatid, kasama po yan. Kaya sinabi ng Panginoon, take up the cross and follow me. Daily Kaya kasama yung sa buhay ng Kristiyano yung suffering. Ano pa? Dito pa. 1 Peter chapter 2 verse 20. Dito lang tayo sa 1 Peter.
Makikita po natin yan. Verse number 22. Seeing ye have, sabi niya, no? Verse number 22. Put it Ah. sin. For even, verse 21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that ye should follow His step. Mismo ang Panginoon nag-suffer na kailangan natin siyang tularan. Hello? Kaya yung suffering ng Kristiyano, nararanasan natin kasi naranasan na ng ating Panginoon. Amen. Siya ang example na ating tinutularan. Amen. Tapos tayo, reklamo palagi. Mismo ang Panginoon na nag-suffer eh. Amen. Sumusunod lang tayo sa yapak ng ating Panginoon. Tapos tayo, puro reklamo. No, huwag tayo magreklamo. Ang Panginoon nga, pero alam niyo po, kahit na nagsuffer ang Panginoon, napagtagumpayan niyo. Kaya mo rin mapagtagumpayan. Kaya din natin sa tulong at biyaya ng Panginoon. Okay? Dito pa tayo sa chapter 3, verse 14. Panay 1 Peter, chapter 3, verse 14. But, and if ye suffer for righteousness' sake, happy are you. Tingnan niyo po, mas lalo ka bang maging masaya? Pagka ikaw nakakaranas ng suffering, maging masaya ka. Amen. Happy is He. Nakita niyo po yung word? Happy is He. Lord, salamat po. Masaya po. Dahil naranasan ko to, yung naranasan mo, naranasan ko, Panginoon, maging masaya ka. Amen. Pero yung mga Kristiyano, puro angal. Puro complaining. Murmuring and complaining, parang Hudyo eh. Sa wilderness. No? Puro complaining at murmuring yung mga Hudyo doon sa ilang. Parang gano'n ang Kristiyano sa panahon ngayon. Nag-suffer lang, puro murmuring, complaining na. Kaya hindi umaati ng church, murmuring, complaining na eh. Nakaranas ng suffering, hirap, no? Tumitigil na, nag-give up na, nag-quit na. Pero Panginoon, hindi nag-quit hanggang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. No? Hindi siya nag-quit doon. Wala po siya sinabi, ayaw ko na. Ang sinabi po niya, it is finished. And the last, dito tayo mga kapatid. 1 Peter, chapter 4. Bawat chapter meron, tingnan niyo po, verse 4. 1 Peter chapter 4, verse 16. Meron din sa 1 Peter chapter 5, verse 10. 1 Peter chapter 4, verse 16. Doon mo tayo sa chapter 4. No? Verse number 16. Yet, sabi diyan, if any man suffer as a Christian, tingnan niyo po, as a Christian, let him not be ashamed. Huwag kang mahiya. Or as a, sabi diyan, but let him glorify God on this behalf. Ang ganda, no? Pag-glorify ka pa sa Panginoon. Kung nakakaranas pa tayo ng suffering, mga kapatid, no? I-glorify natin ang Panginoon. Happy tayo. Hindi tayo para tayong pasangkot daigdig. Siya ang kuneta ka? Hindi ka dapat ganun. Pasangkot daigdig, nakaranas ka ng suffering, mas matindi pa pala naranasan nga ng iba sa iyo. Tapos, yung sinabi, tayo nga, di ba? May mga kapatid, ang ganda-ganda nga ng buhay mo. Hindi mo lang alam, mas mahirap pa pala yung buhay ng ibang tao kaysa sa iyo. Tapos ikaw, mas mahirap pa yung problema mo, mas malaki pa sa problema ng mas mahirap sa iyo. Hindi ka man lang hindi mo lang inisip yung ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, yung suffering niya. Kaya sabi dito mga kapatid, ang suffering, happy is He, glorified pa ang Diyos. And the last, dito sa 1 Peter, verse 10. But the God of all grace, who had called us unto His eternal glory by Christ Jesus, after that He had suffered a while, take note, a while, make you perfect. Hello? Establish. Hello? Amen. Strengthen. Hello? Amen. Settle you. Amen. Mga kapatid, ang ganda po ng pangako ng Panginoon. Amen. Pagkatapos na ikay mag-suffer, magkaroon ng hirap pansamantalang,
Pero, pinalpay ka ng Panginoon. Amen po. Amen. Binold ka ng Panginoon. Pinalakas ka ng establish you. Amen po. No? Pinatatag ka ng Panginoon. Pinalakas ka ng Panginoon. Strengthen you. And settle you. No? Pana-S. No? Super perfect. Yan mo dyan. Super perfect. Super Amen perfect. po. No? Amen. You, meron kang super perfect, meron kang established, strengthen, and settle you. Pana-S. Okay? So makita natin taking up the cross, enduring persecution. Yung mga persecution na dumarating sa atin, may endure natin yan sa biyaya at tulong ng Panginoon. Dito tayo sa 2 Timothy 3:12. 2 Timothy 3:12. Ganda, no? Kaya mga kapatid, maganda po may mali ng prayer meeting. Nagpapalakas po ang salita ng Diyos sa atin. Amen. Pero nakakalungkot po may mga Kristiyano, bakit ayaw nila kumati ng prayer meeting? Anong kulang ng Panginoon? Amen. Tayo ang may kulang, ang tao. Amen po. Hindi nagkukulang ang Panginoon. Ang tao nagkukulang, ang Kristiyano. Amen po. No? Saan nagkulang ang Panginoon sa prayer meeting? Mga kapatid, mga kulang sa prayer meeting. Kung pero, pagka ang salita ng Panginoon ay napahayag. Amen po. 2 Timothy. Nakakalungkot lang po sa mga Kristiyano. Ayaw nilang matid. Anong dahilan? No? Hindi material ang dahilan. Dapat para hindi ka matid. Hindi material. No? Dito nga lang po sa atin, di ba? Walang pang maintenance, pero para lang sa Panginoon, aatin. That's right. Ano ba yun? Mga kapatid, napakaganda ng patutuo na yun. Narinig ko ngayon. Walang pang maintenance sa sakit, pero gustong umatin siya. Amen. And during the persecution, 2 Timothy, ano po sabi ng Bible? 2 Timothy 3:12. Yeah, and all that will Yes. And all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. No? Makita niyo po, pag ikaw ay na kay Kristo, talagang wag mong isipin na walang persecution. Meron. Kasama na yan sa buhay ng Kristiyano na merong persecution sa buhay. Kasi ang mismo, sabi dito, shall suffer persecution. Ikaw na namumuhay sa Panginoon sa Kristo. Tayo na namumuhay sa Panginoon sa Kristo, meron tayong mararanasan na persecution. And the last, dito na po, the promise of reward. Mark 8:38. May promise ang Panginoon sa mga nagpapahayag, nagsasakripisyo na sinasambit ang pangalan ng ating Panginoon sa mga tao. Amen po. No? Nagsasakripisyo ka sa Panginoon, katulad dito, nagsasakripisyo ka, mayroong reward. Hello? Amen. Mayroong reward, may gantimpala. Right. Kala nila walang gantimpala itong ginagawa nating prayer meeting. May gantimpala itong naghihintay. Amen po. No? Mark 8:38. Mark chapter 8, verse 38. Sabi ng Mark chapter 8, verse 38. No? Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. No? So kailangan po mga kapatid, hindi po tayo. Tingnan niyo po, no? Sa Mark 8:38, yan po ang sabi, whosoever therefore shall be ashamed of me. No, ikinakaya ang ating Panginoon at ang kanyang salita in this adulterous and sinful generation, itong sa makasalanan mundong ito, no? Of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. So, may reward po pagdating ng araw sa judgment seat of Christ. Itong ginagawa natin, no, ay meron pong gantimpalang naghihintay. Well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of thy Lord. So makita po natin for the conclusion, I tell the world that I'm a Christian. Amen po. You must tell the world that you are a Christian. Hello? Amen po. Amen. Kailangan isambit natin sa mga tao na ikaw ay Kristiyano.
Ipayag natin sa mga tao na tayo ay Kristiyano. I tell the world that I'm a Christian. Amen po. I'm not ashamed. His name to bear. I tell the world that I'm a Christian. No? Amen po. Ganda po ng awitin na yun. Kaya kailangan po natin ipahayag ang pangalan ng ating Panginoon. Amen po. It's not just a song only. It is a declaration of allegiance. It means taking Him, no? Ang ating Panginoon with you wherever you go. Living for Him. Namumuhay ka sa Kanya daily and witnessing for Him passionately. Amen po. No? Talagang may passion tayo. Saan man tayo pumaroon, saan man tayo naroon, saan man tayo maging witness man tayo sa saan man tayo naroon, no? Ay meron tayo, kasama natin siya. Is your life telling the world you are a Christian? Ang buhay mo ba dito sa mundong ito na tinatawag kang Kristiyano? Do you need to renew your commitment to witness? Amen po. Ang buhay ba natin ay masasabi natin, I'm a Christian. Amen po. I tell the world that I'm a Christian. Amen po. I'm not ashamed. Hindi ko dapat ikaya ang aking pagiging Kristiyano. Amen po. Pinakaya mo ba ang pagiging Kristiyano mo? I tell the world that I'm a Christian. Amen po. I'm not ashamed. Hindi ko kinakaya ang pagiging Kristiyano. Amen. Amen? Yan po. At yan po tayo magbukas, mga kapatid. Amen po. I tell the world that I'm a Christian. I'm not ashamed. His name to bear. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa gabing ito sa aming natutunan. Salamat po sa inyong salita na buhay. Namusa po Diyos, Banal na Espiritu, ang iyong salita sa bawat isa po sa amin. Salamat po. Kailangan po kaming maging happy kung may mga suffering sa aming buhay. Salamat po na ikaw, Panginoon, bago kami mag-suffer, naranasan mo na ang suffering sa iyo. Persecution man dumating sa amin, salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang bago kami na-persecute, na-persecute, ikaw muna ang na-persecute, Panginoon. Bago kami nag-suffering, ikaw muna ang nag-suffer, Panginoon. Kaya po gagawa, Panginoon, sa aming mga natutunan, Panginoon. We must tell the world that we are a Christian, Lord. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen. Salamat po. Praise Lord, tayo po'y maaaring